Sige, magsimula na po tayo sa ating pag-aaral. Ano po? Alam naman natin na ang mundo po natin ngayon na ginagalawan ay punong-puno ng iba't ibang paniniwala o mga beliefs and even philosophies in life. Ngunit bilang mga disciples po ng ating Panginoong Hesus, we stand firm on the firm foundation of truth. So ang question, paano natin mapapatunayan kung totoo nga ba ang Christianity? Basahin muna po natin ang nakasulat po sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Always remember that Jesus Christ, a descendant of King David, was raised from the dead. This is the good news I preach. Now, ito po ang katotohanan na nagbibigay kahulugan sa atin pong faith. Ang Christianity po ay hindi nakabatay lamang sa emotion, sa myth o alamat, o sa traditions. Ito po ay nakaugat sa kasaysayan at totoong buhay ni Jesus. Ang kanya pong buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi lamang po mga spiritual truths kundi mga verifiable historical events. Now, ang pamagat po ng pag-aaralan natin for tonight ay the unshakable truth of Jesus Christ. Let's go to point number 1, the reliability of Scripture. Ang foundation po ng Christianity ay ang Bible, ang inspired, inerrant at infallible Word of God. Kung ang Bible po ay hindi mapagkakatiwalaan, ang atin pong pananampalataya ay walang matibay na saligan. Ngunit ang katotohanan po, ang Bible ay historically, prophetically, at archaeologically trustworthy. Doon po sa 2 Peter chapter 1 verses 20 and 21, it is written, "Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No. Those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God." Ipinapakita po dito sa verse 21 na ginabayan ng Holy Spirit ang mga authors ng scriptures upang itala nila ang eksakto, ang mismong nais ng Diyos na isulat po nila. Point number 2, supporting pieces of evidence. Ang Old Testament po ay naglalaman ng mahigit 300 prophecies tungkol po sa parating na Messiah na isinulat daan-daang taon po bago po isinilang si Jesus. Ang mga prophecies po na ito ay nagkatotoo sa kanyang buhay, sa buhay po ni Jesus of course, sa kanyang ministry, sa kanyang kamatayan, at sa kanya pong muling pagkabuhay. For example po, ang Dead Sea Scrolls na na-discover po sa kuweba ng Qumran noong pong mga 1947 to 1956 ay nagpapatotoo po sa accuracy ng Old Testament manuscripts. Ang mga sinaunang scrolls po na ito, na higit 2,000 years old na, ay tugmang-tugma po sa modern Bible. At ang mga ito po ay nagpapakita ng mga teksto ay naingatan at napangalagaan mabuti sa paglipas po ng ilang libong taon. So nagbibigay po ito ng matibay na evidence patungkol po sa history ng Bible sa pamamagitan po ng pag-discover sa mga artifacts, inscriptions, sa mga ruins o mga guho na tumutugma po sa mga tao, sa lugar, at pangyayaring binanggit po sa kasulatan. Kung kayo po ay mahilig po sa YouTube, ano po, pwede nyo pong mapanood yan eh. Maraming mga historical facts and even artifacts and even po yung mga archaeological findings na makikita po natin na nagpapatotoo lamang talaga na totoo ang mga nakasulat sa Bible even nung Old Testament times. For example po, yung mga cities tulad po ng Jericho, ng Nineveh at Sodom po ay nahukay na at nagpapatunay sa mga kwento po sa Bible. Now, kung totoo po ang Bible, sa makatwid dapat nating paniwalaan at sundin ang mga nakasulat po dito. Hindi lamang po ito isang sinaunang aklat, kundi isang buhay at makapangyarihang salita ng ating Diyos. Nakasulat nga po sa Book of Hebrews chapter 4 verse 12 ang ganito, "For the word of God is alive." Ito po'y buhay and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. So kailangan po natin basahin, pag-aralan at bulay-bulayin at pagtiwalaan at araw-araw po natin ipamuhay ang mga nakasulat po sa Bible. Mas pipiliin ko pong paniwalaan ng Bible dahil ito po ay collection ng historical documents na isinulat po ng mga eyewitnesses. Ang sabi nga po ni Apostle Peter sa book of 2 Peter chapter 1 verse 16, "For we were not making up clever stories,
when we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ. We saw His majestic splendor with our own eyes. Ang mga apostles po ay hindi lamang nagpapasa ng mga sabi-sabi o hearsays. Sila po ay mga eyewitnesses sa buhay, kamatayan at muli pong pagkabuhay ni Jesus. Higit pa po rito, ang Bible po ay nakatayo sa isang solid foundation of historical evidence. Pinatotohanan naman po ni Apostle Paul ang resurrection ni Jesus nang sabihin po niya sa mga eyewitnesses sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 hanggang sa 6 ang ganito. Ang sabi niya, I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scripture said. He was seen by Peter and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time. Most of them are still alive, though some have died. So ang pagbanggit po ni Apostle Paul sa mga buhay na saksi ay isang makapangyarihang paraan upang patunayan na ang mabuting balita, ang scriptures o ang Bible, lalo na po ang pagkabuhay na muli ni Jesus, ay isa pong makasaysayang katotohanan at hindi po katang-isip lamang, hindi gawa-gawa lamang. Ang faith po natin bilang Christians ay hindi nakabase sa bulag na pananampalataya, kundi sa pananampalataya pong nakaugat sa mga historical truths. Hindi po ito basta paniniwala ng walang basihan, kundi tugon sa mga evidences o evidence na nakasulat po sa kasaysayan. Pinreserve po ng Diyos ang kanyang salita with incredible accuracy throughout history. Kaya naman maaari po nating itayo ng may confidence ang ating buhay dito. Ang tanong po, lubos ba tayong nagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kaya inaalaw nating hubugin nito ang ating buhay? O kinikilala nga natin ang Bible, ngunit hindi naman natin ipinamumuhay ang mga nakasulat dito? Ang tunay po na pananampalataya, hindi lamang po pag-alam na mapagkakatiwalaan ng Bible. Ito po ay pagsuko sa katotohanan nito at pamumuhay ng may pagsunod po kay Kristo. Point number 3, the evidence of the resurrection. Ang muling pagkabuhay po ni Jesus ang pinakaimportanteng kaganapan na nagpapatunay sa katotohanan po ng Christianity. Pinatutunayan po ng resurrection ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa walang hanggang buhay. Kung wala po ito, walang saysay ang atin pong pananampalataya. Sinabi nga po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Now, tingnan po natin yung historical proofs of the resurrection. Ang una po yung eyewitness testimony. Si Jesus po ay nakita ng mahigit na 500 katao nang sabay-sabay matapos ang kanyang pagkabuhay na muli. Ito po ay isang mahalagang evidence ng muling pagkabuhay na itinala po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:6. Basahin po natin. Nakasulat po, after that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Ang isa pa pong historical proof patungkol po sa resurrection ng ating Panginoon ay yung empty tomb. Totoo po na walang sino man, maging mga Roman authorities o maging yung mga Jewish leaders ang nakapaglabas sa bangkay ni Jesus upang pasinungalingan po ang kanyang muling pagkabuhay. Kung hawak po nila ang katawan, yung labi ni Jesus, madali nilang maipakita ito upang mawasak agad ang Kristyanismo sa simula pa lamang. Okay? Now, ikatlo po, the changed disciples. Ang mga alagad po na dating puno ng takot ay naging matatapang na mga ngaral matapos makita ang muling nabuhay na si Jesus. Actually, sila po ay handang mamatay para sa katotohanan. At sa totoo lamang, marami po sa kanila ang namartir, pinatay dahil po sa kanilang ipinakakalat na balita na si Jesus, bagamat namatay, ay muling nabuhay. Tinanggap nila yung
penalty ng kamatayan na sila ipako sa krus, lagariin ang kanilang katawan, sibatin sila, pagbabatuhin sila at kung ano-ano pa. Now, ang isa pa po actually na historical proof regarding sa resurrection ay yung explosion of the early church. Sa loob lamang po ng ilang dekada, mabilis po na kumalat ang Kristyanismo sa buong Roman Empire sa kabila po ng napakatinding pag-uusig. Dahil si Kristo po ay muling nabuhay, tayo ay may buhay na pag-asa o buhay na pag-asa. Ang kanya pong resurrection ay ang ultimate victory natin laban po sa kasalanan at kamatayan. Ngayon, kapatid, kapag ikaw ay nakakaranas ng pagdududa o mga pagsubok, tandaan mo itong mabuti. Ang ating pananampalataya ay hindi bulag. Ito ay nakabatay sa isang nabuhay na tagapagligtas. Ang resurrection ni Jesus ay hindi lamang isang historical event. Ito ang pinakamatibay na patunay ng kanyang divine power at ng kanyang kakayang baguhin ang mga buhay tulad ng buhay mo at ng buhay ko. Ang sabi nga po ni Apostle Paul sa Book of Romans chapter 8 verse 11, "The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you." Nangangulugan po ito na ang same power na nagbangon po kay Jesus mula sa libingan ay patuloy na gumagawa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kung kayang talunin po ni Jesus ang kamatayan, sa makatwid, wala pong kasalanan, walang addiction, wala pong sakit at walang kasiraan ang hindi niya kayang i-restore at i-renew. Now, ang question, hayaan mo bang baguhin niya ang iyong buhay? Ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa Kanya? Magpapasakop ka ba kay Jesus na namatay at muling nabuhay para sa iyo? Sapagkat ginawa mo ito, kapatid, mararanasan mo ang Kanyang kapangyarihan sa muling pagkabuhay sa iyong sariling buhay na nagdadala ng pag-asa, ng kagalakan, kapayapaan, at siyempre, transformation. Ikaapat po, the transformation of believers. Ang radical po na transformation o pagbabago po sa buhay ng mga sumusunod kay Jesus ay isa pong powerful testimony sa katotohanan po ng Christianity. Ito po ay hindi lamang pagbabago ng ugali, kundi isang total transformation na nagmumula po sa kalooban ng isang tao. Nakasulat nga po sa 2 Corinthians 5:17, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun." Yan ang pangako ng resurrection. Si Jesus ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng ticket papunta po sa langit, binabago niya tayo dito pa lang po sa lupa. Kinukuha niya yung mga broken pieces ng ating buhay at ginagawa niya po itong isang bagay na napakaganda. Kung napagtagumpayan po ni Jesus ang kamatayan, it means may kapangyarihan po siyang pagtagumpayan ang anumang pumipigil po sa atin. Ang transformation po sa buhay ng mga disciples sa isang napakalinaw na evidence ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ka naman mamamatay para sa kasinungalingan, di ba? Ganon din po sila. So bago po ang resurrection, makikita po natin sila na nagtatago. Nakalak ang mga pinto dahil sa sobra pong takot nila sa mga Jewish leaders. Sila po'y binalot ng pangamba, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa matapos po ipako sa krus si Jesus. Matapos naman nilang makaharap ang muling nabuhay ni si Kristo, sila po'y naging matatapang na witnesses na handa at willing mamatay para sa kanila pong pananampalataya. Si Peter, for example, ay ikinaila si Jesus ng 3 beses, remember? Ay naging isang walang takot na mangangaral ng mabuting balita. Actually, nung nag-preach po siya sa Day of Pentecost, 3,000 were added to their number. 3,000 kagad na kalalakihan yung tumanggap kay Jesus. Pero bago pa man na namatay si Jesus sa krus, nung hinuli pa lang si Jesus, nakita naman natin kung gaano katakot si Pedro di ba? Si Paul naman po na dati pong persecutor ng mga Christians ay naging greatest missionary ng early church. Mula kay Apostle Paul hanggang sa mga modern Christians ngayon sa panahon natin, milyon-milyong buhay ang nabago ng kapangyarihan po ng gospel. Ngayon, kapatid, kung binago ni Jesus ang buhay mo,
manindigan ka ng may katapangan sa iyong pananampalataya. Kung ikaw ay nahihirapan, magtiwala ka na gumagawa pa rin si Jesus sa buhay mo. Christianity is real because it transforms lives. Ang sabi nga po ni Tim Keller, and I quote, Christianity isn't just something you believe. It is something that changes you, something that transforms you. Ang mga salita pong ito ay powerfully encapsulates yung transformative nature po na dulot ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang Christianity po ay hindi lamang isang intellectual na pagsang-ayon sa mga doktrina, ito po ay isang radikal na pakikipagtagpo sa buhay na Diyos na nagbabago sa bawat aspeto ng atin pong pagkatao. Ang tunay po na Christianity ay isang reality na nagpapabago ng buhay, hindi lamang isang sistema ng paniniwala. Kapag tayo po ay sumuko kay Kristo, tayo ay na-born again, na tayo ay hindi naalipin ng kasalanan, kundi pinagkalooban na tayo ng kapangyarihan ng Holy Spirit upang mamuhay ng matuwid at may kabanalan. Ang challenge nga po ni James sa Book of James, chapter 2, verse 17 ay ganito. So you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. So faith without works is dead. Sa madaling salita, ang tunay po na pananampalataya ay aktibo. Ipinapakita po ito sa paraan po ng ating pamumuhay, sa paraan ng ating pagmamahal, sa paraan po ng ating paglilingkod. Ang gospel po ay hindi lamang dagdag sa ating buhay. Ito po ay pagbabago o transformation ng ating buhay. Binabago po ng presence ng ating Panginoong Jesus kung paano tayo mag-isip, kung paano po tayo magsalita, kung paano po tayo kumilos, at kung paano po tayo magmahal. Kung ang isang tao ay nagsasabing naniniwala siya kay Jesus, ngunit ang kanyang buhay ay nananatiling hindi nabago, palagi ko panahon na upang suriin niya kung ang kanyang pananampalataya ay tunay at totoo. Ang tanong, dapat ba nating itanong, na dapat po nating itanong sa ating sarili ay ito. Tayo ba'y naniniwala lamang sa Christianity? O tayo ba ay binabago ni Jesus? Ang tunay po na pananampalataya ay palaging hahantong sa pagbabago, kapatid. Nababago pag-uugali natin. Nababago talaga yung ating pananaw sa buhay. Dapat nakikita po sa atin yon. Produce fruit in keeping with repentance. At sa atin pong pagtalikod sa kasalanan natin, dapat makikita natin sa ating sarili at ng kapwa natin yung mga pagbabagong nangyayari. Now, Christianity is true because the Bible is reliable. Christianity is true because Jesus truly rose from the dead. Christianity is true because the gospel transforms lives. Maring i-shake ng mundo ang ating faith, but we stand on the unshakable truth of Jesus Christ. So, kapatid kaibigan, commit to studying and obeying God's word. Secondly, share the truth of the resurrection with others. And thirdly, live as a transformed follower of Christ Jesus. Nawa nga po tayo po may naunawaan sa atin pong ginawang pag-aaral.